Tane, di ba? Ato G ko Ato G pinakatasta. Ano, dati available nga issue. Click mo lang. Tapos i-assign mo kanyam no kahit mo Brian. For example, ato yung nakamambati Laravel Trasen. Ayun na. Ato Laravel Tras. So, eto yun eh. Yan. May database schema ka na sa loob ng application mo. Pakita ko mamaya kung paano yan. Pero sa issue, eto siya, di ba? Pag gagawa ka ng branch, dito muna. Di ba dito, tignan mo sa code, no? Yan yung code, di ba? Okay. Wait lang, stash ko muna to. Okay. Fix. Sa git lens, eto, may dev, tsaka main. Yung dev munang anuhin ko. Dito, sa GitHub, create ako ng branch for the issue kasi na-assign na sa akin yan. Kung gusto mo lagyan ng labels, pwede din. Pero para mas simple muna, create branch. And then, dito, ang naming convention, feature na lang lahat muna. Feature, for example, Ian/1. Pwedeng ganyan lang. Pwedeng kahit ganito lang. Fit Ian integrate Laravel Trust. Parang ganun lang yung title ng branch. Tapos, ang pinaka-source ng mo, ang pinaka-base ng branch mo ay yung dev. So sa dev tayo ba-branch source. Yan, check out locally lang yan. Yung branch na yan, papatong yan sa my dev. Parang ganun yung yung logic. Copy mo lang yung punta ka sa code. I-fetch mo muna para ma-check na lang. I-fetch mo, ay git lens kasi to eh. Pero pag sa git sige, try natin. Git graph. Ito yung git graph, 'di ba? May stash ako diyan, may dev. Ito yung sayo. Ako kabisado ka man. Wait lang. Ako kabisado git graphs. Ano na lang, terminal. Terminal na lang Git eh. Same pa din 'yun. Ganun pa din. Sa terminal, git branches mo. Hindi ko kasi makita yung git branch. Hindi ko kasi makita yung straight line, yung parang ganito. Kaya maganda pag may git graph. Pag nag-git graph ka, makita mo na dyan yung remote branch na ginawa kanina. Ngayon, sa terminal, i-paste mo lang yung kinapi mo kanina, pupunta na yan dyan. May local branch ka na. Which is, ayan, fit Ian. Tapos may origin. Ibig sabihin, may remote at saka may local. Dito, ibig sabihin, yung may computer, local yan. Yung may muka, yan yung remote na branch. Pag nag-change ka dito sa branch na to, hindi pa yan uploaded hanggang hindi mo ina-up. For example, meron na, 'di ba? Meron ka ng branch. Ito ngayon yung gagawin. Ito yung mga gagawin, kailangan ma-accept yan. So, ilalagay lang natin yan sa may For example, ako ngayon gawin ko na lang AI. O AI na lang para makita mo din. Sa application, para hindi maguluhan. Diyan sa Laravel ay sa Sketchserve, sabihin natin install Laravel Trust. Yan, 'di ba? Install Laravel Trust. Which is yun yung nasa may alam niyo na yan kasi nakita ko yan nakita ko na yan nung nakaraan eh. Pero para mas I think mabilis lang naman to. Okay, yan. Pwede nating ipagawa sa kanya, pero pwede rin nating gawin. Tignan lang natin yung documentation. Sa documentation, andito yung mga ito lang copy mo lang yan. Pero nirun na niya ata. Pero tignan natin sa code, ayun, nirun na niya nga. Yan, composer run, require natin to install na kasi meron na yun kanina. So ang gagawin na lang natin, sige, yan na lang natin matapos yan. Sundan muna natin yung sinabi ni yan. Ito lang. Tapos, for local use, ito daw. Pero pag gusto mo sa production, kahit hindi naman natin kailangan, kaya hindi na natin to i-run, kaya --dev lang. Ngayon, para ma-access natin yung quick start, dapat check natin yung trust na endpoint kasi maglalagay na yan agad siya. For example, wait, teka man. Ano pala yung trust? Para saan yan? Yan, ito ipapakita ko para
'Di ba nag-run na ba ako dito kanina, 'di ba? Nag-run na ako ng server. So may mga changes ako diyan. Check natin yung application. Sketchsurf.test. O, 'di ba? Ito siya running. Ngayon, pag nilagay ko yung trust diyan, makikita na agad yung database nila diyan mismo. So ano yung mga users na andyan na naka-connect sa ano? So mai-explain nila agad without looking for ano na yung page admin or anything na ano. Okay. Kahit hindi natignan sa data screen, no? Sa table. O, ito yung isang feature. Meron ka ng database viewer. So ibig sabihin dyan, okay na. Ngayon, i-add mo na lang yan. Siguro, AI mo na din yung commit. Commit mo lang, and then yung itsura niyan magiging ganyan. Yung computer ahead, yung origin andito pa. So kailangan natin i-push 'yon pag ganun. Ito yung update natin locally pa lang, hindi pa natin na-push. So para i-sync natin yung remote branch saka local branch, i-push lang. I-push, 'di ba? Na-push na. So ngayon, may tatlong branch tayo diyan, main, dev at saka yung ito. So magkatapat na 'yan, ibig sabihin yung local branch mo at saka yung remote branch mo updated. Ngayon naman, pag may branch ka na tapos ka na, pwede mong i-PR yun kay ano, pero ilagay ko na lang din dito para mabilis. PR kaya na? PR kay dev? Oh, 'di ba meron ka ng pull request? Ito, may pull request na ako, may bagong remote. May bagong update sa remote. Ngayon, yung base dev yan dapat. So i-edit ko na lang yan later on na mag-base sa dev agad. Kasi hindi pwede sa ano. So ngayon, i-base ko yan sa dev. Tapos ganyan na lang muna. Okay, and then create pull request para i-merge na sa my dev. Kasi hindi tayo pwede sa main agad eh. Okay naman, so pwedeng ikaw na lang din mag-PR or mag-merge ng pull request. Pero hindi siya ganyan, no, sa may rebase. Rebase and merge para linear lang yung ano, yung itsura, hindi yung nagsasanga-sanga. So rebase and merge. Kung may error naman dito, pwede kang mag-reply dyan. Pero rebase and merge na lang kasi okay naman na yan. Rebase and merge, or pwede mo rin i-assign or mag-review para ipa-review mo. Then kung rebase mo lang, pag okay na yan, ang magiging itsura niyan, yung dev mapupunta na doon. Etong changes mo dito, nakuha na ng dev. So ito na yung dev. Nakita mo na yung dev. Tapos sa dev naman, pwedeng ako na lang mag-merge sa my main. So, sa my main, yung dev na yan, yung main yung base, i-merge ko na lang yan. So, i-merge ko na, PR ko, and then i-merge ko na din dun. Rebase and merge. Ayan, merging is blocked. For requirement, hindi. Reviewing, kailangan mo kasi i-review eh. Sa rules na nilagay ko kailangan mong i-review, pero ganyan na lang muna. I-bypass na lang muna natin para mabilis. Yan. So ang mangyayari dyan, lahat ng changes, pati yung main, makukuha na yung updated na ito yung gumawa, kinuha ng dev, kinuha din ng main na branch. So ibig sabihin yung main natin okay na. Ngayon yung main naman natin made-deploy na dito sa may Sketchsurf. Pag na-trigger yung main na yon, eto, deploying siya. So kailangan natin sa dev muna i-test lahat bago tayo mag-merge sa main, kaya may security doon. So ganun lang yung workflow natin. So na yung